Welcome back to my channel, Romeo Boulder. Ito pong report, ano? Ariel Kirubin sa paglutang ni Gutesa, bahagi ng destabilization plot. Ako po, personally, naniniwala po ako na kung mayroon mang katotohanan ang sinabi ni Orly Gutesa, dapat lumutang siya. Huwag po siyang magtago. Bakit po siya nagtatago? No? Yun po ang malaking katanungan eh. Ipaglaban mo na yung mga sinumpang mong salaysay ay totoo. Kahit na ikaw ay nahuhulog sa controversial. Di po ba? Panuorin po natin ang report. Ano? O yung isa sa mga lumabas, sinasabi, totoo ba na kinausap kayo ni Senator Panfilo Lacson para hanapin si Gutesa at kung may lead na po ba kayo? Kung Ito po ha. talagang kayo ay inautusan po. Well, napakiusapan tayo, no? Mhm. Una, nag-text naman, tapos nagkita kami kahapon at inulit niya yon uli na patulong naman para magkaroon ng closure itong kanyang pag-appear sa hearing. And sang-ayon ako sa kanya, no? Na dapat lang talaga na Ito po si retired Colonel Ariel Kirubin na kinausap po ni Senador Panfilo Lacson. Humihingi po ng tulong si Lacson sa kanya upang malocate po kung saan po nagtatago itong si Orle Gutesa. Ano po? Na hanggang ngayon ay hindi pa po nakikita upang magkaroon ng closure daw po itong mga pagdinig na ito, kailangan niya pong magpakita kasi kailangan po siyang ano ah, magpakita sa Senate upang matanong mulit. Ano? Muli siyang matanong, ano? Sapagkat mabigat po yung kanyang mga paratang na nagdadala po siya ng mali-malitang pera sa bahay ni Saldico at sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Tuloy po tayo. magkaroon ng closure. Alam ninyo, kaya naman tayo na napasali dito kasi nag-post ako dahil tayo very consistent tayo sa Alam niyo po, mahirap talaga magpagamit sa mga politiko. Wag kang magpapagamit sa politiko dahil ang mga politiko, lalo na yung mga corrupt na politiko, gagamitin ka lang yan. Babagsak ka. Buti sila, may pera sila, marunong sila sa pasikot-sikot. Ikaw, nagpapagamit ka. Ang alam mo ba, makakaligtas ka pag ginamit ka? Hindi. Lalo ka lang babagsak. Maniwala kayo sa akin. Kaya wag kayo magpapagamit sa mga demonyong magnanakaw na politiko. Ano? anti-corruption at good governance advocacy natin. Nung nakita ko siya na nagsalita at nagpakilala na Marines, nagtanong-tanong kaagad ako kung sino ba ito na at nalaman naman natin, no, nakasama ko pala yan sa All Out War, nasa 4th Marine Battalion siya, nasa 1st Marine Battalion naman ako, pero parehas kami na galing ng Palawan na punta Central Mindanao. At naglabas ako ng post ko na sabi ko, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security detail similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Siguro dito sila na natataranta kasi ang dating para nag-encourage pa tayo ng mga whistleblower, no? So yan yung para maliwanag kung paano tayo napunta dito kasi sa totoo lang, sabi ko nga, kami maliit lang na unit ng Marines at halos lahat kami magkakakilala. Pero ito kasi ibang unit niya, no? So, nagre-rely lang kami doon sa service reputation. Kumbaga sa nung napagtanong ko, okay naman, no? Pero after that, nung nag-retire na siya at napunta na nga dito sa ganito na sitwasyon, iyan hindi na natin nasubaybayan, no? Mhm.
Yun na nga po ay itinanggi na rin ng Philippine Navy na nasa kustodiya raw nila itong si Gudesa. Sa pagtatanong-tanong niyo, sabi niyo nga inalam niyo ang background sa pakiwari po ninyo ay nasaan siya ngayon. At kung sakali po na nasa kustodiya nga ng Marines, pinapayagan po ba ito? Ano po ba yung pulisiya dito? Well, pagka nag-retire ka, dapat hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng mga kampo. Retired Tama. ka na eh. Kumbaga sa na civilian na, no? At kung sino man yung nagpupkup sa iyo sa loob, meron na rin siyang meron na rin siyang violation sa policy nung camp commander at saka ng armed forces, no? Hindi lang yung Marines. So hindi tayo naniniwala at naglabas naman na ng disclaimer o ng yung Navy at saka Marines na wala sa kanila. Ang assessment ko dito dahil nga sa 'di ba very very close ang camaraderie namin. Pero ang binabanggit po nitong si Mike Defensor ay nandun po daw siya sa Marines sa Bonifacio, sa kampo ng mga Marines sa Bonifacio. Kaya itong si Mike Defensor mukhang sinungaling ito, no? Gumagawa siya ng sarili niyang ah, paliwanag. Hindi naman pala totoo. Nagsasabi sinabi ng taga Marines yung major yung commander ng Marines wala daw doon. Pati dito sa Navy wala rin daw doon. Pero ang sinasabi nitong itong si Mike Defensor, nandyan daw sa kampo ng mga Marines dyan sa Bonifacio. Kalukuhan. Ano ba ang totoo? Baka naman ang nagbibigay sa kanya ng seguridad ngayon yung mga kabatch niya na mga Marines din na nag-retire, no? Okay. And Colonel, ganito, no? Katulad nga na sinabi nyo kanina, nung unang labas po ni Gutesa ay nagpakita po kayo ng support. Then ito na nga, may lumabas na, hindi na siya makita. Then nalaman na peke pala yung pirma sa kanyang affidavit. Matanong ko lang Yan po, pa. bago po ba yung inyong opinion or yung saloobin? Or nandun pa rin yung suporta nyo kay Gutesa po? Well, naandun pa rin yung aking pagsuporta, no? Kasi alam naman natin kahit ako nagpapa-notarize ako eh. Wala naman talaga ron yung abogado, 'di ba? Automatic na nakapirma lang 'yan eh. Kaya eto naging politika na eh kasi kaya ako very discerning tayo. Hindi tayo kaagad na nagpapaniwala sa dami ng mga fake news, 'di ba? Tama yun. Pero, bakit hanggang ngayon, wala po siya. Hindi po siya nagpapakita, ano? Saan ba siya nagtatago? Bakit siya kinakailangan magtago? Dahil ba may banta sa buhay niya? Ha? Hindi po ako naniniwala na may banta sa buhay niya. Gumawa ka ng paraan ng ganyan, ginawa mo yan, lumantad ka. Sa gitna ng laban kontra korupsyon, lumitaw si Orly Gutesa bilang surprise witness sa Senado. Isang dating sundalo, nangako ng katibayan sa mga malalaking kickbacks mula sa flood control project na nagdulot ng baha sa ating tahanan at buhay. Ngunit ano ang nangyari? Nawala siya, hindi na lumutang sa korte, hindi na makita sa kanyang tirahan at posibleng nagtatago na sa ilalim ng proteksyon ng mga dating kasamahang Marines siguro. Bakit? Dahil natuklasan na ng Manila Regional Trial Court na peke ang kanyang affidavit. Ang pirma ng Notary Public na si Attorney Peter Rose Espera ay forged. Ayon sa forensic examination ng National Bureau of Investigation. Ano? Hindi lamang ito pagkakamali. Ito ay sistematikong panluloko. Ang peking na pirma na ito ay ginagamit upang magpakita ng katibayan laban sa mga opisyal na sangkot ng 1.9 trillion ghost project. Ngunit sa halip na pagbibigay ng hustisya,
nagdulot lamang ng kawalan ng tiwala sa ating mga institusyon. Si Atty. Espera ay biktima rin, inosente, ngunit ginagawang saksi sa kanilang madungis na laro. At si Gutesa maaring harapin ng perjury at falsification charges mula sa Department of Justice, habang ang mga tunay na korap ay lumalakas sa dilim. Mga kaibigan, ito ang oras ng pagbabago. Hinihiling natin ang agarang investigasyon sa mga nagmamanipula nito, mula sa mga nagpresenta ng dokumento hanggang sa mga nagbigay ng proteksyon. Hindi na tayo papayag ang peke na pirma ay maging dahilan para magtagumpay ang korupsyon. Sama-sama tayong magsigaw, katotohanan, hindi panluloko, hustisya para sa bayan. Magpatuloy po tayo. At even yung pagsabi na finorge yan, ay sa akin, nagdadalawang ako na, ako mismo kumukuha ng affidavit Hindi man talaga naandun yung abogado. Naandun na yung pirma niya, pero wala yung abogado, di ba? So in short, Colonel, naniniwala pa ba kayo sa affidavit nito ni Gutesa? Well, nung nalaman ko na may tumatrabaho sa kanya para mag-retract ng kanyang sinumpaang salaysay, ang kaagad sabi ko alam ba ninyo na pagka may effort para mag-retract siya, baka naman meron siyang nasabing totoo. Bakit mo kailangan na kausapin na mag-retract siya? Di ko Tama. talagang hindi totoo yung mga sinasabi, di hayaan natin, no? Hayaan natin later on, magkakaalaman naman talaga kung totoo yung mga sinasabi niya. But the fact na merong grupo na trumabaho talaga, even yan, yung paglabas ng ganyan na desisyon ng judge, there's really an effort, no, na i-discredit siya para lahat na sasabihin niya hindi na paniniwalaan kasi, di ba, discredited na siya na witness. At Okay, mga kaibigan. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Thanks for watching. Don't miss our next video. Marami pong salamat at mabuhay po kayong lahat.